Ang NBA hindi na ngayon kadominante ng mga American-born players na ang nagdo-dominate na yung mga international player. Pero may umaasa pa rin na magkakaroon ng isang US-born player na magiging face ng NBA. So matagal na kasi naghahanap pero wala pa rin ngayong best player na US-born. Ang nasa botohan ngayon ng mga best player sa mga sports website ay maalin kina Jokic, SGA, Giannis, Luka at Embiid. Mag-aanim na taon na din na ang nanalo ng MVP ay isang international player. Noong 2018 pa ang huli na US-born si James Harden. Ngayon 2024 potentially international player ulit. Yung mga superstar na napili sa draft ng 2000 era nalalapit na ang kanilang retirement. Tulad nga ni LeBron, Steph, Kevin Durant, James Harden at Russell Westbrook. Sinabi din ni LeBron na hindi na rin niya alam kung ilang season pa natitira sa kanya. Ito yung binanggit niya ng All-Star Week Media. Hindi rin niya alam kung magkakaroon siya ng retirement tour or magiging Tim Duncan style na tahimik lang nag-retire. Ganon din ang binabanggit ngayon ni Steph, yung retirement niya. Pero sinabi niyang may ilang taon pang natitira sa kanya sa NBA. Yung kasing sinasabi nilang face ng NBA, ito yung merong charisma, exciting player at nasa mga discussion na makakahikayat ng ibang mga bagong fans. Sa isang study, ang isa sa pinaka-factor doon, madaling mabigkas yung mga pangalan nila. Si Jason Tatum yung isa sa American-born player na nilalagay ngayon na magiging mukha ng liga. Ang sinabi ni Tatum, ito na yung pagkakataon para kunin niya yon. Ito ay kung mananalo siya ng championship. At mapapansin si Jason Tatum na sigurado siyang malalagay sa shortlist. Naniniwala sa Tatum na kailangan muna niyang pagdaanan yung mga nagawa ni Steph, KD at LeBron na nakakuha ng championship at maging number 1 player sa buong NBA. Sinabi din ni Tatum na siya ang best player kapag katapat niya ang tulad ni Giannis, Embiid, Jokic at Luka. Pwede naman makuha ni Jason Tatum yun pero may kailangan siyang pagdaanan tulad ng mga best player dati. Katulad ni Kevin Durant, LeBron, Harden, Westbrook at Steph na yung mga best player ng 2010 era, sila yung tinag na most hated player. Meron kasing tinatawag na mga professional haters. Si Steph nagiging face ng NBA na tinatalo nila yung Cavaliers nung mid-2010 era. Dito naman lumabas si Nick Wright na ang professional haters ni Steph. Lagi siyang against dito kay Steph. Si LeBron, maraming professional haters na against sa kanya. Yung iba nga nagkaroon pa ng karir para lang i-hate siya. Kahit sina Kevin Durant, Westbrook at Harden, andun sina Bill Simmons at Stephen A. Smith. Meron laging discussion sa kanila online at sa mga sports website. Kahit si Kawhi nung nagiging face siya ng NBA, naghahanap ng pwedeng i-hate sa kanya at ito nga yung load management. Si Tim Duncan ang isa sa best player sa history pero hindi siya nilagay sa ganong status na mukha ng liga dahil walang masyadong hate sa kanya. Si Tim Duncan ang isa sa most dominant power forward pero hindi rin siya yung pinaka-exciting. Noong mga 2000, meron kasing T-Mac, Kobe, Shaq tapos dumating sina LeBron at Dwight Howard. Ngayon naman mga 2020 era, marami din mga fans ang nag-hate naman kina Giannis, meron din kay Joel Embiid, meron din kay Luka. Pero si Jokic wala masyado kasi wala rin naman siyang masyadong pakailam sa NBA. Mas focus niya yung karera ng kanyang mga kabayo. Si Jason Tatum, 7 taon na sa liga. Si LeBron, 9 years bago siya nakakuha ng championship. Si Kevin Durant, ika-10 taon niya bago siya nanalo. Pareho yung dalawang best player na yon lumipat ng team para makakuha ng kanilang unang championship. Pareho din silang dominante sa kanilang team bago lumipat. Dahil sa paglipat nila, naging most hated player na mostly pinag-uusapan ng mga fans at nagkokos din ng viewership. Si Tatum, nagpapahiwatig na dati nung tinanong siya kung aalis ba siya ng Boston. Ang sinabi niya kasi hindi niya pa alam ang pwede mangyari at nakakuha na kasi siya ng space sa Boston. Nag-i-enjoy naman siya. Mahirap ding umalis. Since dumating kasi siya ng team, nakakapasok na sila noon sa conference finals. Wala pang nakaagawa noon ng mga batang players ngayon. Ito rin ang pinaka-best na taon na makapasok ulit si Tatum sa finals at makakuha ng championship. Ang tanong dyan, paano kung hindi pa rin mag-champion si Tatum? 25 pa lang siya ngayon at 3 taon pa bago siya maging 10 taon sa liga. Magiging 29 or 28 years old pa lang siya noon.